Ay! Nakakabaliw. Ang aga-aga pala ng mga karera nila. May tunggalan na agad, natapatan. Dito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Lency Bongga! Ito po ang Nakiti Show, ang tayo na Talakayan Showbiz Edition. Ang sinasabing magtatapatan at magbabanggaan ng major way ay ang kasalukuyang winner at first runner-up ng The Voice Kids mula sa pangkat ni Pununong Pablo nanggaling ang Grand Champion. At ito ay si kaibigan Glenn. Sino nga ba? Si Nevin Garcianiego. Yan. At ang first runner-up na maituturing ay ang galing naman sa team ni Estel Ahero, si Hebron Ekal. Kaibigan Glenn, ikaw, na sumusubaybay sa The Voice Kids. Ikwento mo muna sa amin, ano ba ang nangyari sa finals at nauwi na lang sa bata ni Pablo at bata ni Estel Ahero ang naglaban ng tunggulayan sa finals night? Actually, lahat naman sila talaga kumanta ng tagi-isang songs, yung for grand finalists. Si Nevin ang kinanta ay May Bukas Pa. Si Hebron ay yung Lipad ng Pangarap. Tapos si Makmak ay Himala. And then si Winces ay Defying Gravity. Okay. Diba? So sa tingin mo, bakit kasi kasi siya, may text votes kasi siyang kasama. May text votes na. Oo. So, ang umangat talaga sa text voting ay si Nevin. Nevin is the kid of Pablo. Oo, sa tropa ni Pablo. Kid of Pablo, sorry. Sabi ko, anak ni Pablo. Sa tropa ni Pablo. Tropang Pablo po. Yun po ang talent na tinigroom at tinitry ni Pablo, okay? Sa grupo grupo ng tropa ni Pablo, si Nevin. Siya ang umangat sa text votes. Text votes. Oo. So as a winner, bongga ng panalo niya. Ang nakuha niya ay 1 million pesos. Tapos house and lot mula sa Vista Land at saka yung recording contract UMG Philippines. Okay, question. Ano nga ulit yung kinanta ni Nevin? May Bukas Pa. Nung pinanood mo yun, when you heard him sing May Bukas Pa, ano ang comment mo? Baka sa tingin mo, yun ang nag-angat talaga sa pagkapanalo niya. Iba talaga yung timbre ng boses ni Nevin kasi sabi nga ni Pablo, kahit noon pa man, believe na siya, kumaga, si Nevin is a skilled singer. Yun yung description ni Pablo sa bata na to, na alam niya kung paano gamitin yung kanyang instrumento, yung boses niya, di ba? So, actually, marami siyang kinanta na gustong-gusto ko, pero mas tumatak talaga sa akin yung Shine. na version pa ni Regine Velasquez yung kinanta niya. Doon pa lang kasi talagang makikita mo na meron talagang ibubuga at may ipapakita talaga si Nevin. Pero alam mo, si Hebron naman kasi, malakas siya kasi sa social media. Okay. Actually, tong dalawang batang to, na sila, even si Makmak and Winces, mas nakikilala na sila ngayon at lumalakas sila sa social media. Lalo na si Hebron. Si Hebron kasi, nagtatanghal na talaga siya sa Sorsogon. Okay. So ini-invite na siya sa malalaking events doon. So, maraming... Bicolano si Hebron. Okay. Sorsogon. Nga. So kaya kumbaga pati sa niya sa social media accounts niya, may mga million views talaga siya sa pagkanta niya lang. Oo, kahit nga yung simpleng kinakantahan niya lang yung lola niya talagang million ng views. So sige, tuloy mo yung kwento mo. I believe na kumbaga itong mga batang to, pwede talagang umangat yung career. Lalo-lalo na si Nevin at saka si Hebron. Of course, talaga aangat ang career ni Nevin at Hebron. Talagang ngayon pa lang, pinagsasabog na yung dalawang bata. Sa tingin mo ba, healthy to for them? Or dapat silang pagsabugin? Hayaan lang muna silang mag-enjoy ng kabataan at ng kasikatan nila. Hindi kasi maiiwasan di ba? Napagtapatin. Oo, kasi since galing nga rin sila sa contest na, kumbaga nagkatapatan sila. Pero alam mo, itong dalawang to, pag napanood mo yung kanilang mga videos,
napaka-close nila sa isa't isa, na may Mhm. mga sila, collaboration videos pa sila na sumasayaw sila at Kumakanta. kumakanta. Kaya sana it's a friendly competition At sana na ma-maintain yung friendship. oo, yes. Kasi Mm. marami naman ganun ngayon 'di ba, na kahit na meron silang friendly competition May ay rivalry. oo, may rivalry pero But off magkaibigan camera, pa rin. magkaibigan Oo. talaga. Oo, Anong sana reaction ni Pinunong Pablo nung yung alaga niya ang nagwagi? siyempre na talagang naiiyak talaga si Pablo at tuwang-tuwa si Pablo na siya super proud siya sabi niya super proud siya sa kanyang kay Nevin. Mhm. Kasi rin kumbaga ang dami ring emotions na naibuhos ni Pablo rito as a first Time time coach. coach. Nakakatuwa no, first time niyang Oo. pumasok tapos siya pa yun Parang last year, first time with oo, Estel. parang parang nagkatotoo yung sinabi ni Pablo na "O ikaw nang nanalo, unang nanalo, ako naman ang susunod." Actually kahit yung mga coach yung dalawa, 'di ba, may friendly competition pa rin sila, Oo, 'di ba? oo. Oo, na may mga friendly bardagulan kahit nung during the contest mismo. Ako ang wish ko para for Nevin and Hebron is that hindi nila mapabayaan ang pag-aaral nila. Iba kasi siyempre ngayon nasa limelight na sila, magkakaroon ng mga activities, ng schedule. Sana po yung mga parent, Yes, huwag niyo pong oo. pabayaan yung pag-aaral ng mga anak ninyo kasi importante pong makapag-aral sila. Correct. At kung wala naman walang project, huwag niyo pong masyadong pinagkukunan ng video para in a way they grew up normally na hindi parang laging nakikita ang lahat ng ginagawa ng mga anak niyo sa social media. Bigyan ng kahit konting privacy. Yung ibang privacy. Di ba? Kumbaga yung mga performance video okay lang, Okay di ba? lang yun. Oo. Pero yung nasa bahay lang, kumakain, naglalaro, wag na po. Bigyan na natin para ng normalcy yung childhood ng dalawang bata. Kasi they deserve it. Kumbaga talagang sinuwerte sila, mga talentado, Yes, oo. mahuhusay yung mga awit. Pero kailangan pa yung pagkapuro at pagka-inosente ng mga anak nyo, wag agad makorap ng social media. Di ba? And sana ang wish ko rin for Nevin and Hebron na makasama sila sa mga shows nila ni Pablo and ni Stel or even sa SB19 din Yes, mismo. special guest, Oo, opening number, diba? collab, Oo. which is not impossible. Kasi di ba yung mga Team Stel dati, hinamon ni Stel Oo, correct. sa concert nila. Mm. Diba? So we wish the two boys the best. At sana po talaga kung sino po ang namamahala ng mga karera nila, maalaga ang maigi, maimpok ang mga dapat maimpok, Correct. maitabi ang mga dapat maitabi, at ma-treasure yung innocence at kaligayahan na nararamdaman ng mga bata ngayon. Kasi napakadali po ng panahon. Minsan lang po nagiging bata ang mga bata. Diba? Kaya let them enjoy. Let Hebron and Neville enjoy the friendship. And sana tuloy-tuloy pa rin ang guidance ng mga Kuya Sel at Kuya Pablo nila, And diba? for sure naman. And sana rin magkaroon sila ng magandang exposure lagi sa GMA, 'di ba? Yes. Sa mga shows ng GMA. Diba? Paano kung bibigyan sila ng exposure? Paano naman taga-Taklash? Ha? Nai-issue nga yan, the clash, di ba? Diba? Hayaan mo na. Let's just be upfront about it. Kayo po naman kasing mga taga-GMA, may The Voice kayo. Tapos gagawa pa kayo ng contest na isang singing contest sa The Clash. Lahat ng tao nagkasabi, nakaka-anim na po kayong season. Sa 6 na season na yon, di isa po sa 6 na winners ng The Clash, wala pa pong kantang tumatatak sa merkado. Prangkahan na po. Pangalawa, wala po kami natatanda ang mga pangalan ng mga nananalo sa The Clash. Ako naman meron naman. Nakakilala namin lahat. Ngayon at least 2. Jessica Villarobin. Si Rex Baculfo. At saka diba? Si Marian Osabel. Buti pa si Glenn. Siyempre unang-una si Golden Cañedo. Diba? Buti pa, ako si Golden lang po ang kakilala ko. After Golden, wala na. At siyempre yung pinakabago si Naya. Diba? Sa akin lang po, sana, mas, alam nyo na, you know what I mean. If you have the voice, parang, you can learn from what ABS-CBN did before. Pag voice lang.
Diba? Wala nang ibang ginagawang pantapat o panlahok. Para ang focus ng energies sa isang... meron sila idol, di ba? Diba? Well, anyhow, kayang-kaya na... Hindi sana hindi nagkakasabay ng Yes. ng airing or alimbawa Ng season. Oo, ng season. Yung Diba? parang tapusin mo na isa bago yung isa. Ito sabay na sabay eh. Alin? Diba? Itong The Clash of the Voice Kids. Although naman kasi, kids naman kasi itong isa, yung isa medyo Well, anyway, sa next topic na po namin, sa mga susunod siya pag-uusapan, hindi namin nauunawa ang dahilan kung bakit wala sumisikat ang mga taga The Clash. Inaanyayahan na lang namin kayo na mag-subscribe sa aming YouTube channel sa Diario Estrada. At syempre, pasunod niyo po kami sa aming Facebook pagina para hindi kayo may iskupan. Ang The Hit Show po ay pinapalabas tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon. So ano pa nga ba, Blooming? Maligayang Pasko po sa ating lahat at maligayang Linggo. Bye! Happy Sunday po and Merry Christmas! Yan, salamat po sa panonood at Love. pagsusubscribe. Yes. We love you po!